Sa mga kapusong motorista, doble ingat sa pagmamaneho. Matapos maitala ang ilang malalagim na aksidente kamakailan, may panibagong disgrasya na naman sa Rodriguez, Rizal. Patay ang isang truck driver matapos bumangga sa isang kolong-kolong at isa pang truck. Balitang hatid ni EJ Gomez. Wawa, yung habal-habal ipit. Hindi yan sa tagumpay. Naipit ang isang kolong-kolong sa pagitan ng dalawang truck sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal kahapon. Ayon sa pulisya, sabi raw ng isang saksi sa aksidente, nagpark ang driver ng truck sa kahabaan ng Mayon Avenue para ibalanse ang karga nitong backhoe. Bumagsak itong hydraulic, yung parang pangtukod. Bumagsak at bumulusok nga itong truck na may sakay na backhoe at nahagip yung driver nun at doon bumangga sa isang kotse din na nakapark doon at saka yung tricycle na nakaladkad at bumangga doon sa isang truck din na nakapark. Patay ang 50 anyos na truck driver. Hanggang sa ulo na yung yung tama niya. May karga siyang backhoe. Yun yung nakadagan sa kanya. Nakaligtas ang driver ng kolong-kolong, gayon din ang driver ng nabanggang truck. Nagkayupi-yupi naman ang bumanggang truck. Sinusubukan pa natin nagkuna ng pahayag ang kaanak ng biktimang nasawi na residente ng barangay San Isidro. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, muling binuksan ng Department of Transportation ang application ng consolidation para sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na hindi pa nagpapakonsolidate ng prangkisa. Inianunsyo yan ng kagawaran ngayong araw. Nagbigay rin sila ng guidelines kaugnay nito. Sa pinirmahang utos ni Secretary Vince Dizon, mahalagang mabalanse ang lahat ng interes sa sektor at matiyak ang kaligtasan ng mga operator na sumunod sa consolidation. Huling binuksan ang application for consolidation noong October 2024. Mamayang gabi, oras dito sa Pilipinas, sisimulan ang Papal Conclave sa Vatican City na maghahalal ng bagong Santo Papa. At para sa update tungkol dyan, live mula sa Rome, Italy, makakausap natin si Connie Season. Connie? Yes, Rafi. At ilang oras na nga lang ay magsisimula na itong Papal Conclave dito sa Rome, Italy at Vatican City na siyang, of course, aatendan ng 133 cardinal electors. At sa ating mga nakalap na impormasyon, nabanggit mo nga na dito sa oras na Roma, mamayang hapon ay magkakaroon ng procession ang mga cardinal electors mula sa Casa Santa Marta papunta ng Sistine Chapel kung saan sila magkakaroon ng botohan. At sinasabi nga rin natin na tapos na yung kahapon, yung 12 o ikalabing dalawa na congregation o pagpupulong ng mga kardinal para lalo pa nilang magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Lalong-lalo na at gusto nilang malaman ang mga stand sa mga iba't ibang issue na kinakaharap ng simbahan ng kanilang mga kasamahang kardinal. Ito kasi ang minsan nagiging basihan, hindi ba, para talagang maging popular ang isang kardinal at magkaroon ng pagkakataon na ito ay mahalal bilang bagong pinuno ng Roman Catholic Church. So, ito naman ang aking report na hininda para sa inyo. Natapos na pasadong 12:30 ng tanghali ang ika-12 General Congregation o pagpupulong ng mga kardinal. Sa naganap na pagpupulong, 26 na kardinal ang nagsalita. Napag-usapan ang tungkol sa mga reforma ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis, kabilang ang mga reforma sa pang-aabuso, ekonomiya at synodality o pagkakaisa ng mga kardinal. Kailangan din daw ng Santo Papa na gagawa ng tulay imbis na bakod. Nagkaroon ako ng pagkakataong matanong ang bagong talagang arsobispo ng Algiers ng Algeria na si Cardinal Jean-Paul Vesco tungkol sa posibleng posisyon niya sa ilang issue. From Manila, Philippines. Yes, sure. Are you for a church that is progressive, or a new pope that is progressive, or a pope that is traditional?
very difficult because I don't know if I'm progressist. If tradition is not, we don't move anything, I'm not traditionalist. Pinabulaanan din niya na may iilang pangalan lamang ang mga kardinal na lumalabas sa kanilang pagpupulong. Is it true that there are 5 Papabilis name that keeps on coming up? No, it's not true. It's at least 15 or 20 or yes, you have to work because it's very open. Posible rin daw sa ngayon ang lahat, kabilang ang pagkakaroon ng Santo Papa bago matapos ang linggo. El Salvador Cardinal said that there should be a pope by Friday. Do you believe that is the case? Napakarami talaga ang gustong makasaksi sa pagpapalit ng bagong Santo Papa. At yan ay kitang-kita sa aking paligid, hindi lamang mga media, kundi mga turista rin ang mga naririto. At nakikita natin na sila ay patuloy nag-iintay, nag-aabang sa mga detalye ng mga magaganap sa Papal Conclave. At ito ay napaka-importanting okasyon na pagtitipunan ng mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo. I think the important thing is that they choose the right pope. It's a spiritual thing and it shouldn't be political. Isa sa mga sinasabing parang nasa Pilipinas ka lang daw, itong restaurant na ito sa tapat lamang ng St. Peter's Square. At talaga naman, talagang totoo ang sinasabi nga nila dito na parang nasa Pinas ka. Kita nyo naman. Hello naman po kayong lahat. Isa sa mga pilgrims na narito ay pinsan ng isa sa mga sinasabing matinding contender sa pagkasanto papa na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Very proud, siyempre kung siya ang magiging kardinal. Sa unang araw ng conclave, isang beses lamang boboto ang mga kardinal. Inaasahang maglalabas ng usok bandang alas 7 ng gabi, oras sa Roma. Itim ang lalabas kung wala pang napiling kardinal at puti naman kung meron na. Sinira na rin ang Fisherman's Ring at official lead seal ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis sa harapan ng mga kardinal. Okay, at ngayon nga, nandito tayo ngayon sa St. Peter's Basilica, St. Peter's Square. Ito yung aking nasa likuran ngayon. At nakikita natin wala pang mga tao ngayon. Pero ang very visible dito, of course, yung seguridad. Nagkalat yung mga police everywhere around dito sa may area ng St. Peter's Square. At ganun din ang mga media. International ay nandito na rin para mag-set up nung kanilang mga gagawin na live coverages mamaya kasama natin. At ngayong araw na ito, 5 o'clock na, 5:10 in the morning dito. At sinasabi nga, marami na na mga dyaryo syempre ang nagkalat. At ang lahat ang napansin natin sa mga dyaryo dito sa Roma, Italia, ay pinag-uusapan itong conclave. Napakalaking storya nito para sa media dito, lalong-lalo na dahil sabi nga out of the 133 cardinal electors, 80 dyan ay mga galing sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hatak din nila syempre yung kanya-kanyang media nila. Parang tayo lamang, di ba, sa tatlong cardinal natin dito. So, ito, papakita ko lamang itong La Iglesia o La Galaxia de Papabili. Ibig sabihin, the Galaxy of Papabili. So, ito, explain ko lamang, makikita natin dito, yung inner circle, yan yung pinaka-inner circle, 10 yan, na sinasabing most popular, na maaring humalili bilang Santo Papa. At kasama dyan, syempre, ang ating very own si Cardinal Tagle. At dito naman, syempre, may mga sinasabi rin sila possible dun sa outer circle na after ng mga talagang most popular, meron pang ilan pang mga kardinal na pinag-uusapan na pwede rin na papasok, sabi nga 15 to 20 ang naririnig na mga pangalan na maaaring humalili bilang Santo Papa. So talagang everybody, talagang wait and see tayo dyan. Pero isa pang napansin natin dito naman ay kasama na si Cardinal Ambo David, ayan dito. So lahat ng halos ng ating mga dyaryo na nakita ay pinag-uusapan itong napakalaking pagtitipon na ito, napaka-importanteng pagtitipon na ito para sa mga Katoliko. At syempre, sa buong mundo na rin, dahil kahit na nga sabing nila hindi Katoliko, talagang namamangha at pumupunta all over the world para saksihan ang araw na ito ng conclave o ang pagkakaroon ng bagong Santo Papa.
Rafi? Connie, kumusta yung paghahanda sa may Sistine Chapel naman na para sa Papal Conclave? Kasi balita natin dito, may mga gusto mag-espiya para malaman kung paano magpo-progress yung botohan na Connie. Oo, talagang mahigpit, Rafi, no? Talagang all over, sabi ko nga kanina, maraming mga nakaantabay na pulis, no? Sa iba't ibang sulok dito sa may Vatican City at ganoon din dito sa may St. Peter's Square. Alam mo, ang sinasabi din dito ay, of course, dahil magkakalapit lang naman sa aking likuran, nandyan yung Sistine Chapel kung saan magaganap yung botohan, hindi ba? At itong nasa loob siya ng Apostolic Palace, no? So, yan ay nakasarado all throughout habang nagkakaroon ng conclave sa publiko. Ganyang kahigpit. At although mamaya, sabi nga, bubuksan ang St. Peter's Basilica ng 10 a.m. para sa misa ng mga kardinal, talagang nakikita natin layers and layers, no? Itong nandito ngayon na mga bakod para magkaroon ng kaayusan. So, talagang hiniisip natin, napakaganda rin ng ginagawang security ngayon at wala tayong so far nababalitaan na anumang banta. Rafi. At tulad na nasabi ng kardinal na nakausap mo, Connie, baka by Friday, meron na talagang medyo sigurado siya doon sa kanyang speculation by Friday. Pero of course, historically speaking, the past 3 conclaves talagang within 3 days, meron ng bagong Santo Papa. Pero ano ba yung mga nasasagap mo? Ano ba yung mga nasasabi, lalo na yung mga media dyan sa Vatican ngayon? Lahat kami talagang pag nag-i-interview ng kardinal, ang unang tanong, do you think ito ay magiging mabilis lamang? At ang always, no, ang narinig natin, of course, hindi naman nila masasabi, di ba? Pero at least 2 of the cardinals na na-interview namin ay nagsasabi na hindi matatapos ang linggo nito at magkakaroon na tayo ng Santo Papa. And in, of course, recent times ng ating conclave, di ba? Nasaksihan natin yan kay Pope Benedict XVI at ganoon din kay Pope Francis. Both popes, di ba? 2 araw lang ang lumipas at sila ay nadeklara bilang bagong Santo Papa. But of course, sabi nga parate ng Holy See Press, no, briefing sa mga ganyan na naririnig natin, wala talagang limit naman ang conclave, hindi ba? So, ito ay maaring tumagal. Wala talaga makapagsasabi. In fact, nung 12th century, di ba, trivia lang natin to sa lahat ng mga nanonood sa atin, si Pope Clement IV, tumagal yung pagpapalit sa kanya, hindi ba, ng 3 taon. So, hindi naman siguro mangyayari yan, partner. So, pero we are hoping, dahil mukhang marami naman tayo nakikita, partner, talaga na mga possible, nahahalili kay Pope Francis, at lahat sila ay may kanya-kanyang convictions, sabi nga talaga. At ang inuuna nila syempre, yung kapakanan ng kanilang mga masasakupan na syempre sa simbahang katolika, yung mga katoliko. Masusurpresa lang siguro tayo kapag nagkaroon ng Pope on the first voting, di ba? Yun ang medyo malabo dahil talaga nagkakapapakiramdaman pa sila. Yes! Oo. Pero sabi nga ni Cardinal Vesco, yung aking na-interview na kardinal mula sa Algeria, sabi niya, everything is possible. Sabi niya gano'n, even on the first day. So, aabangan natin. Ang unang usok, partner, dito na makikita natin ay inaasahan na magaganap bandang alas 7 ng gabi, oras dito sa Roma. At alauna naman dyan ng madaling araw sa atin. Hino-hope natin na sana magkaroon ng white na usok, di ba? Pero, sabi nga, fumata bianca, o white na usok. Pero, syempre, wala makapagsasabi. Kung itim, di wala pa. At sa ngayong araw na ito, isang beses lang magkakaroon ng botohan ang mga cardinal electors natin, Rafi. Pero sa mga, kung halimbawa, wala sila, they did not come up with a vote ng 2/3, which is 98 out of the 133, talagang may extend yan. Sa susunod na araw, magkakaroon naman ng 4 na botohan, 2 sa umaga, 2 rin sa hapon. So, pero 2 beses lamang din, lalabas naman yung usok, dahil pagsasama na susunugin yung 2 votes sa umaga at 2 votes naman sa hapon. Ayun, Rafi? ang tiyak, Connie, ay maraming magpupuyat ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison.
Tama. Dito naman sa Metro Manila, magdaraos ng misa at pagdarasal ng rosaryo ang Manila Cathedral ngayong araw para sa pagsisimula ng Papal Conclave. Maya-maya lamang ay sisimulan ng pagdarasal ng rosaryo na pangungunahan ni His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales. Pasado tanghali naman ang ikalawang misa para sa conclave. Maaga pa lang may mga nagtungo na sa simbahan para makiisa sa panalangin. Hiling ng ilang mananampalataya na katangian ng susunod na Santo Papa malapit sana sa mahihirap, nakikinig sa mga tao at may mabuting puso. Humaharurot ang silver na AUV na yan sa National Highway sa Kawayan, Isabela. Nahuli pa ito nagbuga ng maitim na usok. Mula sa Land Transportation Office ang video na kuha sa rearview camera ng kapatintero nitong puting SUV. Makikita naman sa dashcam video ng AUV ang pagsingit ng SUV sa ibang motorista. Inisyuhan na ng LTO ang parehong driver ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamong reckless driving. Sakaling mapatunayang may paglabag, pwedeng suspindihin o kansilahin ang kanilang lisensya. Wala pa silang pahayag. Mainit-init na balita, sa ikalawang sunod na buwan na bawasan ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.93 million ang unemployed nitong Marso o katumbas ng 3.9% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas kaunti kesa sa 1.94 million na walang trabaho noong Pebrero. Kabilang sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Marso kesa noong Pebrero ay sa sektor ng agrikultura, depensa at seguridad, pati na rin sa manufacturing. Dumami naman ang mga underemployed o mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa halos 5 million noong Pebrero, tumaas sa 6.44 million ang mga underemployed nitong Marso ayon sa PSA. Patay ang isang babaeng nagtatrabaho sa isang tindahan sa Quezon City. Sinaksak siya ng ilang beses ng dati niyang katrabaho. Babala po sa mga sensitibong video sa balitang hatid ni Katrina Son. Alas 9 ng gabi noong May 3, nakuna ng CCTV ang krimen sa tindahang ito sa kanto ng Tandang Sora at Quirino Highway sa Quezon City. Isang lalaking nakakap ang makikitang kinaladkad papasok ng kusina ang isang babaeng nagpupumiglas. Yumuko ang lalaki habang nakasalampak sa sahig ang babae. Maya-maya, may hawak ng itim na bag ang lalaki na tila inagaw niya mula sa biktima. Itinago ng lalaki ang bag sa kanyang damit hanggang pagsusuntukin na niya ang babae. Makikita ring may hawak pala siyang kutsilyo. Doon na niya pinagsasaksak ang biktima. Hindi pa nakontento, may inabot siyang isa pang mas mahabang kutsilyo sa kusina at pinagtatagan niya ang babae. Nagpambuno ang dalawa, nag-agawan sa kutsilyo at patuloy na nanlaban ang babae sa pag-atake ng lalaki. Saglit na tumakbo palayo ang lalaki at humabol ang babaeng hawak na ang mahabang patalim pero patuloy silang nagpambuno. Ang babae na nakilalang si Laika Bernardo, 27 taong gulang, sa tindahan na rin nakitang patay kinaumagahan. Sospek sa krimen ang 22 taong gulang na dating katrabaho ng biktima. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang sospek. Nakilala siya dahil sa kuha sa CCTV, pati sa naiwang pitakat na may lamang ID, debit card at 1,000 pisong cash. Wala namang nawalang gamit ng biktima at pera sa tindahan ayon sa QCPD. Batay sa kanilang paunang investigasyon, galit na nag-ugat sa di pagkakaunawaan sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Tandem sila sa mga assignment nila dito sa store. So, nung nag-inventory itong si biktima ay napag-alaman niyang may discrepancy doon sa kanyang mga inventory. So, kaya kinonfront niya itong si suspect at doon naging mitsa ito na matanggal itong suspect dito sa kanilang trabaho. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.